What's up guys, and this is Ed Ride. So medyo matagal-tagal na naman tayo hindi nakapag-vlog, di ba, as usual, kasi medyo tinatamad naman tayo. So meron nga tayong pag-uusapan ngayon na trending na naman sa buong riding community, di ba? So dito kasi guys, sa Maynila, merong bagong upo ulit na mayor, si Mayor Isko Moreno. Last time kasi tumakbo siyang vice president, so hindi siya nanalo. So ngayon, bumalik siya sa pagiging mayor and then nanalo ulit. So yun nga, trending ngayon sa buong riding community na dito sa Manila, hinuhuli na nga yung mga modified muffler, diba? Yung mga hindi stock pipe. So tama po kayo nang narinig, hindi stock pipe. So actually guys, nagpo-focus pa rin naman sila sa sounds. Ang kagandaan lang dito sa Maynila, meron talaga silang decibel meter, and tama talaga yung procedure nila ng pagkuha ng decibel. So meron silang mga devices, no? So yung iba kasi nanguhuli ng walang devices. So ayun nga, ano nga bang meron sa ano na to, batas na to? So ito kasi mga katrotel, ang City Ordinance ng Maynila ay yung Ordinance number 8772, na kung saan nagbabawal sa mga muffler or exhaust na may ingay. So ang pinaka-limit lang talaga dito, ang maximum limit sa mga motorcycle ay 99 decibel. Actually, kahit hindi naman City Ordinance to, buong Pilipinas meron naman talagang gantong batas. Kumbaga, mas mahigpit lang dito ngayon sa Manila, or mas pinapatupad lang talaga nila ngayon. So unang-una, ano yung nilalaman ng batas na to sa buong Pilipinas na hindi lamang sa Manila? So ayun nga, unang-una, no, lahat ng muffler, stock man yan or aftermarket. So yung iba kasi pilosopo, di ba? So meron dyan iba sikat pa, inaano pa yung iba daw yung replacement sa iba daw yung aftermarket sa modified sa replacement. So pare-parehas lang yan mga katrotel. Ang pinag-uusapan kasi dito, decibels, di ba? So ngayon ang limit 99 decibel. So kapag lumagpas ka sa 99, pag naging 100, automatic huli na yan. So sa mga hindi nakakaalam, naka-define yan sa ordinance na to, na yung replacement, modified or aftermarket, basta lagpas sa 99 decibels, automatic uhulihin ka na. Kaya hindi pwedeng idahilan ng iba na kasi aftermarket lang naman yan, hindi naman modified. So hindi pwede kasi naka-define na mismo sa City Ordinance ng Manila yan. So ayun, papakita ko na lang siguro sa screen. Next, sino yung mga covered neto? Yung mga motor vehicle, yung mga motorcycle na maliliit. So tama yung narinig nyo, mga maliliit, kasi nga hindi ito applicable sa mga big bike. So merong exemption to. Kapag yung motor nyo ginagamit sa mga shows or sa mga sports, and then 400cc pataas, automatic hindi tayo covered ng City Ordinance na to. So exempted tayo. So tama narinig nyo guys, exempted ng mga big bike, diba? So sasabihin ng iba, bakit kailangang magpalit ng exhaust ng mga big bike? Bakit kailangan mas malakas? Pwede naman stock. So hindi ko alam, pero sa akin satisfied kasi ako kapag mas maingay yung tambucho ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko feel yung big bike ko kapag hindi maingay yung tambucho. Sariling opinion ko lang naman yun. And karamihan naman ang kilala ko naka big bike ay naka aftermarket ng pipe talaga. So kung tatanungin nyo bakit exempted, hindi ko po alam. Basta kasama siya sa ordinance na exempted ang 400cc pataas. So yan guys, wait lang interrupt ko lang ng konti. Magbabayad lang ako dito sa ano. May RFID naman tayo, sana basahin. Yun, smooth. So sa mga hindi nakakaalam dyan, kahit ano pang tambucho nyo, diba? Kahit stock pa yan, kahit sabi mo stock naman po ito, basta as long as modified or yung mga tinatawag natin na kalkal pipe, so may mga ganyan kasi, diba? Automatic huli yan. Meron pa nga, no, sa mga nagtitrending na picture, yung Akrapovic. So medyo may kamahalan din niya, sa almost 20k. So ayun, hinuli lang sa Manila, sinira, diba? So sayang naman, balik stock tayo. So sa mga hindi nakakaalam, ang first offense kapag nahuli ka neto, sa ibang lugar kasi mahal pero sa Manila sakto lang naman. First offense 1,000, ang second offense 2,000, third offense hindi ko sure kung kasama na yung revocation of license, pero pagkakalam ko sa third offense 5,000 pesos na. So medyo medyo nagbanta si Mayor Isko Moreno regarding dito na yung mga maingay na tambucho ay talagang tututukan nila. Wala daw pakiusap
di ba? Yan din naman yung mga utos niya sa mga bata niya. So may mga kumakalat din na video na kung paano nila ginagawa yung procedure. So which is tama naman, di ba? So naka 45 degree angle, 2,000 to 2,500 max RPM yung pagtitest. So hindi pwede na full throttle or todo yung piga. Kailangan 2,000 to 2,500 RPM ang piga. So tatanungin nyo guys, parang wala namang aftermarket na nasa, di ba, na nasa below 100 ang 2,500 RPM. Hindi ko lang din sure, siguro hindi ako updated, pero ang pagkakaalam ko, di ba, bakit ka naman bibili ng muffler or exhaust na mas okay pa yung stock, di ba? Bakit ka naman magpapalit? Eh yung muffler talaga napakatagal naman bago masira niyan. So like for example, yung tubo ng pipe natin ng stock eh nasira or nabulok, pwede naman natin ipaayos yun. So hindi natin kailangan palitan yung pinaka canister o yung pinakadulo, yung nilalabasan ng tunog. Pasensya na sa mga kasama nating rider, pero kahit ako mismo gusto ko yung mga medyo may ingay na tambucho, di ba? Lalo pag big bike. Pero pag mga small cc kasi hindi naman may ingay. Kunyari ADB, NMAX, nagpalit ng mga aftermarket, meron namang hindi masakit sa tenga. Pero ang iba kasi dyan, or karamihan kasi dyan, lagpas talaga ng 100 decibels. So kaya medyo tagilid talaga yung mga kasamahan nating rider, lalo na yung mga nagmo-motorcycle taxi, di ba? Or yung mga Grab, Food Panda, Angkas, Joyride. So sila talaga yung maapektuhan dito kasi nga, di ba, araw-araw kung saan sila dinadala ng application or ng mga pasahero nila, kung saan nakapin. So hindi pwedeng hindi may iwasan yung Manila. So, dito nga sa NCR, kapag ang hanap buhay mo ay motorcycle taxi, ang Manila talaga, hindi talaga may iwasan yan. Isa talaga yun sa mga pinakamaraming pasahero or pinakamaraming orders, di ba? Mga Makati, BGC. So guys, sinamin ko, napakalakas talaga nito. Kahit sabi mong inline 2 lang tong Ninja 500 SE ko, tignan mo naman, di ba? Napakalakas talaga. Kahit hindi ako umabot ng... So eto, paparinig ko sa inyo yung 2,500 RPM. Wait lang, dito tayo. So actually guys, mahina lang naman siya, hindi siya ganun kalakas. Pero dahil kasi sa lapit na, 'di ba, sa lapit ng pang-test nila or ng requirements, nagiging maingay siya. So like for example, dito. Ito guys, 3,000 RPM. Hindi naman siya ganun kalakas talaga. Napakahina naman ng 2,000 to 2,500 RPM. So try natin na mas babaan pa. So guys, ito ang tunog ng 2,000 RPM ng Ninja 500 na naka-exhaust. So hindi naman ganun kalakas, pero masasabi ko na, hindi ko kasi alam kung dinig sa video, pero lagpas talaga siya ng 100 decibels. So ang kagandahan dito sa Manila talagang sumusunod sila sa procedure, 'di ba? Pag hinuli kayo, kumbaga kahit pa paano may hustisya kasi nasunod yung nasa batas, hindi yung basta ulihin ka lang dahil maingay yung tambucho mo, 'di ba? Wala naman decibel meter sa tenga pero kahit sabihin natin obvious na talagang 100 decibels, hindi sila pwedeng manghuli basta-basta, 'di ba? Kung walang decibel meter at wala yung device nila na panukat, di ba? Yung parang pa-triangle. Kaya sa mga kapwa natin rider diyan, di ba? Tip ko lang sa inyo, back to stock muna tayo, di ba? So naniniwala kasi ako na darating yung panahon na maglalaylo din yan, di ba? Ilang taon na napagdaanan ko guys, ilang taon na humihigpit sa tambucho or exhaust. Yung mga maiingay, may mga nanguhuli. Actually pati nga dito sa Las Piñas meron mga nanguhuli dati. Pero maglalaylo din yung mga yan. Pero 'di ba, kung talagang mas gusto mo, mas confident ka kung saan ka man mapunta walang huli. Syempre, ano ka na lang, stay stuck ka na lang, 'di ba? Huwag ka na mag-exhaust kasi medyo nakaka-satisfied nga naman talaga kapag merong exhaust. Guys, sariling opinion ko lang, kung tatanungin nyo ako bakit yung mga big bike pinapayagan, so ayoko
ayoko magsabi kasi hindi naman ako expert na sabihin na baka mag-overheat, kasi sinabi ko na yan before, nabash nga ako, no? So na-realize ko na tama rin naman sila. Hindi naman talaga pasiyan yung exhaust kung mag-overheat o hindi, di ba? Merong mga coolant, merong mga ano. So feeling ko lang siguro kaya pinagbibigyan ng mga big bike kasi guys, sa 10 tao ilan lang naman ang naka big bike, di ba? Sa 10 tao isa lang ang naka big bike, minsan nga wala pa. So hindi naman sa pag-aano, pero hindi naman kasi afford ng nakakarami. So feeling ko kaya pinagbibigyan nila yung mga naka big bike kasi tolerable naman, di ba? Mga katrotel, ano masabi nyo regarding sa ano na to, no? Regarding sa paghihigpit ng Manila sa exhaust or maingay na muffler or tambucho. So para sa akin fair enough as long as nasusunod yun nasa guidelines, di ba? So wala naman tayong magagawa eh. Kumbaga parang sasabihin natin na hindi naman ganun kaingay ang 100 decibels. Well, hindi ko maano yan, hindi ko masasabi yan. Kasi guys, maraming bahay, maraming school, maraming hospital na ano lang, along the road lang, di ba? Malapit lang sa highway. So siguro naiingayan, hindi ko naman sila masisisi doon. Kung tatanong nyo ako guys, as a big bike enthusiast, kung magbabalik ba ako sa stock muffler or stock exhaust, so feeling ko guys hindi ko ibabalik, di ba? Alam nyo kung bakit? Isa kasi yun sa nagpapasatisfied sa akin. So isa rin sa reason kaya bumili ako ng big bike, di ba? Isa rin yun eh, kumbaga isa rin sa factor, maingay, mabilis, malaki. So parang ang boring kasi ng big bike kapag hindi na siya ganun kaingay. Para sa akin lang yun guys, di ba? Kanya-kanya naman tayo ng opinion, di ba? Sabi nga nila yung mga matatanda naiinis sa ingay. Well, hindi ko rin naman masisisi, di ba? Pero para sa akin lang naman, doon ako nasasatisfied. So ngayon kung ipagbabawal na talaga, so siguro lilimitahan natin yung paglabas natin sa national road, di ba? Ayun, thankful na lang din ako, mga kapwa ko big bike rider, na di ba, na pinayagan tayo, na allowed pa rin tayo 400cc pataas. Eh pwede pa rin naka open muffler. Ayun, sasabihin ng iba, lahat naman daw ng muffler open. Well, totoo naman. So ang medyo mahirap dito guys, sobrang luwang, di ba? Sobrang luwag na nga before, talagang mahigpit naman. Ilang taon na rin ang nagdaan, walang nanghuhuli ng exhaust. Kahit nung si Mayor Isko pa dati yung nasa Manila before pandemic or during pandemic, hindi naman siya ganun kahigpit sa muffler talaga. So hindi ko alam kung ano yung nag-trigger sa kanya, kung bakit pinatupad niya ulit itong batas na to, or naghigpit ulit sila dito. Hindi ko alam, pero karamihan kasi ng mga kapwa natin rider, binenta na or tinapon na yung stock. So kung mag-order tayo sa kasa, minsan for order pa, hindi pa available, di ba? Darating pa ng mga 15 days. So yun yung mahirap, bibili ka online ngayon, nagkakaubusan ng stock kasi nga syempre back to stock lahat, di ba? So pwede naman kayo mag aftermarket. Pag nakakita kayo ng aftermarket na sobrang tahimik, pwede naman talaga yan. Pero kung ako sa inyo, stock na lang. Kasi yung stock guys, saktong sakto talaga yan sa hatak ng motor natin. Pinag-aralan ng mga engineer yan. So nangyayari lang na mas maganda kapag nagpalit tayo ng stock, kapag gusto natin yung tunog. Kapag speed naman, hindi ko masasabi na mas nakakabilis talaga ng speed ang muffler or loud pipe, kasi nga feeling ko mas lalo siyang bumabagal kasi nagiging sungaw yung tunog niya. So kung alam niyo ibig ko sabihin, parang basta parang parang kapag naka-muffler siya, hindi ganun kasulido pag naka-scooter ka. Kaya yung NMAX ko, hindi ko nilagyan ng muffler yun. May sponsor lang dati, pero binalik ko rin sa stock. Ngayon naka-stock yun. Kasi nga, medyo humina yung hatak no, ba't ang daming tao dito? Anong event kaya meron? May pila. So yun lang guys, maraming salamat. This is Ed Ride. Ride safe always, ride safe.